This is Minsu, where learning inspires growth, where innovation meets purpose, and communities thrive together. A place where talents shine, and the future becomes possible. Local roots, global reach. We are Minsu, lifting minds, shaping futures. Be part of our journey. Yo. Linking voices, weaving stories. Mula sa bawat departamento, campus at komunidad, ating pakinggan ang mga kwento ng serbisyo, tagumpay at pagbabago. Magandang araw, Minsuans! Ako po si Icar Jose at welcome sa panibagong episode ng Minsu TV Campus Connect. At bago nga tayo magsimula, we would like to thank our loyal viewers for today na kasama natin sa ating Facebook Live. Once again, maraming salamat po sa palaging pagsuporta at sana po ay patuloy nyo kaming samahan sa bawat episode ng Minsu TV Campus Connect. And ayan nga, malapit na muli ang simula ng pasukan. At ngayong academic year 2026 to 2027, panibagong batch na naman ng mga Minsuans ang ating makakaharap, dala ang kanilang mga pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. And today, habang ang lahat ng ating mga freshmen, transferees, returnees, and continuing students ay patuloy na naghahanda sa pagsisimula ng klase, pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung mga serbisyo na maaari nilang asahan sa ating universidad. Mga serbisyong naglalayong makatulong sa kanilang pag-aaral. And for today's episode, makakasama natin ang Director for Student Support and Engagement and also the current OIC to the Office of Admissions and Scholarship. Walang iba kundi si Dr. Jerome Jeff Zamora. Magandang araw po, Sir Jerome. Magandang araw, Miss Icar. So, magandang hapon sa inyong lahat at lalo't higit sa ating mga kasamahan sa Minsu or yung tinatawag nating Minsuan. So yan sir, thank you very much kasi despite your very busy schedule na paunlakan mo pa kasi I know malapit na magsimula ang pasukan. So yan nga, dahil malapit na nga tayo sa ating start of classes, I'm sure napakaraming mga Minsuans, lalo na yung mga freshmen, nagtatanong at nag-iisip ano ba yung mga services na pwede nilang matanggap or mga pwede nilang pasukan dito sa Minsu para matulungan sila sa kanilang pag-aaral. And bilang director po na pangunahing nangangasiwa tungkol dito sa mga ganitong bagay, pwede niyo po ba sir maipaliwanag sa ating mga manonood, ano ba exactly yung primary goal and mandate ng inyong opisina? So, tama yun, Miss Icar, ano? So, ngayon ay magsisimula na naman ang pasukan at mainam at kailangan talaga na magkaroon tayo ng ganitong klase ng serbisyo o panayam upang maipaliwanag sa ating mga mag-aaral ano ba ang meron, ano ba yung mga iba't ibang programa ng ating paaralan. So, ang Office of Student Support and Engagement ay may iba't ibang layunin. Subalit, ang pinaka-core ng ating layunin na ito ay para tiyakin ang bawat Minsuan ay may sapat na suporta upang maging matagumpay sa kanilang pag-aaral at personal na pag-unlad. So, sapagkat naniniwala tayo na ang student success ay hindi lamang nasusukat sa matataas na grado, mahalaga ring mabigyan ang ating mga estudyante ng pagkakataong umunlad sa kanilang emotional well-being, leadership, social responsibility, at personal development. So sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo ng universidad, sinisikap nating mabuo ang isang kapaligirang inklusibo, ligtas, at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat Minsuan para maging competent professionals, so responsible citizens at future leaders ng ating lipunan. Ayan, tama ka naman dyan, Sir Jerome, kasi at Minsu, hindi lang tayo basta nag-i-aim for the academic development of our students. We also aim for the holistic development ng ating mga future professionals. So sa
sa inyo po as Director of the Student Support and Engagement, paano po ba natin nasisiguro na nasusuportahan natin yung ating mga estudyante, yung nagagabayan, nababantayan, saka natutulungan natin sila? So sa ating paaralan, Miss Icar, sa Mindoro State University, sinisigurado natin na ang bawat minsuan ay may malinaw na gabay at suporta sa buong panahon ng kanilang pag-aaral upang nanatili sa universidad. Isa sa mga pangunahing batayan nito ay yung umiiral na student handbook na nagsisilbing gabay ng bawat estudyante. So nakapaloob dito sa ating student handbook ang student code, kung saan yung mga karapatan at mga responsibilidad ng ating mga mag-aaral, pati na rin yung patakaran at pulisiya ng universidad. So mahalaga ito upang magkaroon ng maayos at ligtas at patas na learning environment para sa lahat. At gayon din naman, bukod dito sa mga pulisiya na ito, mayroon din tayong iba't ibang mga student programs or welfare programs na nakatuon sa kanilang kabuuang guidance. Kabilang dito, ang guidance din and counseling services. So meron din tayong scholarship and financial assistance, as well as may mga student organizations, health services, and leadership development programs. At marami pang programa na maaaring makasuporta sa pangangailangan ng ating mga mag-aaral, maging ito man ay pang-akademiko, personal, at social na pag-unlad. So maganda na mabasa ng ating mga mag-aaral yung kabuuan ng student handbook para mas smooth ang journey nila dito sa MINSU, at gayon din naman ay mas maintindihan pa nilang mainam ano ba talaga yung mga programa sa kabuuang konteksto dito sa MINSU, sir. So, ayan, nabanggit mo na rin, sir, yung MINSU handbook. So, yung student handbook natin sa MINSU, ito yung kumbaga nagsisilbing gabay sa ating mga estudyante, at sabi niyo nga, kasama rin dito yung student code of conduct. So, para sa kapakanan ng ating mga incoming freshmen at maging yung ating mga returning students, maaari ba ninyong ibahagi sa ating mga manonood yung ilan sa mga pinakamahalagang alituntunin at mga paglabag na dapat nilang iwasan habang sila ay nandito sa MINSU? Okay, so Miss Icar, bale yung student handbook kasi natin ay hindi lamang naglalaman talaga ng mga karapatan ng ating mga estudyante, nakasaad din dito actually yung kanilang mga responsibilidad. Ano ba yung mga dapat at inaasahan sa kanila bilang mga miyembro ng komunidad ng Mindoro State University. So layunin kasi ng mga patakaran na ito na mapanatiling ligtas, maayos, disiplinado at respetado ang learning environment para sa lahat. So may dalawang pangunahing uri ang paglabag na nakasaad sa ating student handbook. Meron tayong tinatawag na minor offenses at major offenses. Ang mga minor offenses ay mga paglabag na maaaring maitama sa pamamagitan ng gabay at behavioral interventions. Samantalang yung mga major offenses naman ay mas seryosong usapin or mas seryosong paglabag na maaaring magbunga ng mabibigat na disciplinary action. So, ano po ba yung mga ilang halimbawa, sir, ng mga minor offenses na dapat tandaan ng ating mga minsuans? So commonly hindi lang ito problema or hindi lang ito naobserbahan sa ating paaralan. Kumbaga, sa kabuuan, sa lahat ng learning environment, sa lahat ng institution, ito ay napapansin. Tulad na lamang ng loitering o paggawa ng ingay na nakakaabala kung minsan sa mga klase, yung hindi pagsunod sa pagsusuot ng prescribed uniform or yung dress code, at hindi otorisadong paggamit ng cellphone o gadgets. So nasa panahon tayo kung saan ang mga bata ay distracted sa kanilang mga devices. Gayun din naman ay yung paninigarilyo o yung vaping sa loob ng campus, ito ay tinututulan at mahigit na ipinagbabawal. Ang pagtatapon ng basura, kung saan-saan, pagdidikit at paglalagay ng mga hindi otorisadong posters or notices, at hindi pagsusuot ng ID. Yan, o pagdadala ng official ID. Gayun din naman, kasama din dito yung misrepresentation, okay, o paggamit ng pangalan ng universidad nang walang pahintulot, at yung pagdudulot ng disturbance sa kapayapaan at kaayusan sa loob ng ating campus. Karaniwan, nagsisimula ang kaparusahan sa verbal reprimand. So tayo po dito ay naniniwala na ang bawat mag-aaral naman ay may karapatan, at gayon din naman ay may nagkakaroon ng mga pagkakamali. So kaya po tayo, kapag nagkaroon ng naulit ang paglabag ng mga mag-aaral, maaari silang isailalim sa tinatawag nating transformational experience o guidance program at community service. Depende dun sa bigat at dami ng kanilang mga paglabag.
Ayun. So, yan yung mga may tuturing natin ng mga minor offenses under our student handbook. So, paano naman, sir, yung mga itinuturing natin na major offenses? So meron tayo kasing mga, yun nga, major offenses o mas mabibigat na pananagutan. Ito yung mga minsan nakakaapekto talaga sa kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral o ng kabuuan ng MINSU. So kabilang na din dito yung very common na naririnig natin sa iba't ibang mga balita, yung bullying, yung campus fighting or physical assault, physical injury or gross misconduct. So kasama din doon yung mga academic dishonesty, yung cheating at paggamit ng mga proxy sa examinations, mga pagnanakaw, vandalism, and slander. Kasama din doon yung libel at rumor mongering. So yung pagdadala ng deadly weapons or dangerous weapons ay talagang pinagbabawal natin, at pagpasok sa campus na nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Ang paggamit at pag-iingat o pagbebenta ng illegal drugs, at iba pang mga seryosong paglabag na nakasaad sa ating student handbook. So depende sa uri ng paglabag ang kapurusahan, at maaaring ito ay mula sa suspension or mandatory na guidance intervention and community service program. So maaari ding palitan o magkaroon ng replacement of damaged property hanggang sa dismissal or expulsion para sa pinakamabibigat na kaso. Ayan. So, yan yung mga itinuturing natin na talagang major offenses na at the extreme pwedeng mag-result into expulsion ng isang Yes, estudyante Ms. Icar, sa oo. MINSU. So, maganda rin, sir, na nalalaman natin ng ating mga manonood, mga estudyante, yung proseso na meron tayong proseso sa ating university sa paghawak ng mga ganitong klaseng kaso. So, since kayo ang guest namin today and you are the Director for Student and Support and Engagement, maaari nyo ba, sir, ipaliwanag sa amin in detail, ano ba yung process na sinusunod natin sa pag-handle ng mga ganitong klaseng kaso? Okay, so tama po, Ms. Icar, Sa MINSU, mahalagang bahagi ng ating disciplinary system ang due process. Kung may reklamo o grievance, maaari itong isumite sa tamang opisina sa pamamagitan ng isang formal at pirmadong written complaint. So ang bawat kaso ay dinaraan natin sa tamang proseso ng investigasyon at pagsusuri ng mga kinauukulan. So bago tayo maglabas ng anumang desisyon ay mayroon ding karapatan. So bago natin ilabas totally yung final decision, ay may karapatan yung ating bawat estudyante na mag-apela sa desisyon sa loob ng itinakdang panahon alinsunod sa nakasulat sa student handbook. So hindi layunin, tandaan po natin sa ating mga mag-aaral na hindi layunin ng mga patakaran na tuwirang magparusa lamang. So higit sa lahat, nais nating maituwid ang pagkakamali, at gayon din naman maturuan ng ating mga mag-aaral, ating mga estudyante ng tamang asal, mapanatili ang isang ligtas, responsable at makataong pamantasan. Ayan, salamat po, Sir Jerome. So napakahalaga talaga niya mga ganyang paalala, and yung pagsunod nga natin sa student handbook, hindi lang naman siya basta pagsunod o pagtalima sa mga alituntunin, kundi nagpapakita rin talaga siya ng paggalang natin sa ating kapwa, sa ating mga guro, and sa entirety ng community ng Mindoro State University. Kaya po sa ating mga Minsuans, dapat maging responsable tayo sa ating mga kilos at sama-sama nating isabuhay yung pagiging mahusay, mabuti at matino. Hindi Tama. lamang sa loob, pero gayon din sa labas ng ating pamantasan. And sa atin nga pong pagbabalik, iisa-isahin naman natin kung ano ba yung mga services na mayroon ang Mindoro State University na maaaring i-avail ng ating mga estudyante. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Minsa TV Campus Connect. Welcome to Mindoro State University, where dreams take root and futures rise. A university of the people, grounded in culture and driven by excellence. From its humble beginnings, MINSU grew into a full-fledged university on March 16, 2021, through Republic Act 10596, as amended by Republic Act 11006. Guided by its vision, mission, and core values, MINSU fulfills its mandate in instruction, research, extension, and production, fueling inclusive development across Mindoro and beyond. Mindoro State University takes pride in its 3 campuses. The main campus in Victoria, home to agriculture, Bungabong Campus, advancing fisheries, and Calapan City Campus, pioneering technology and innovation.
Education lies at the heart of Minsu. With 20 undergraduate and 6 postgraduate programs, the university equips learners with the competencies needed for a global future. Supported by dedicated faculty and modernized facilities, Minsu consistently produces board exam top-notchers and high-performing graduates, while maintaining its standing as one of the country's top-performing schools across various academic programs. Minsu is a hub of discovery and community engagement. Its research centers and extension programs drive solutions in sustainable agriculture, climate-resilient technologies, aquaculture, social innovation, and environmental stewardship. From laboratories to communities, Minsu delivers impact, strengthened by partnerships with national government agencies, local government units, non-government organizations, higher education institutions, and international networks. At Minsu, we don't just educate minds, we transform lives. A dynamic student community thrives in organizations, leadership programs, skills development, and inclusive support services. Talents shine in culture and sports, and students grow into leaders of purpose. Complementing this holistic growth, the university provides specialized, industry-aligned facilities. From advanced laboratories and simulation rooms to training hubs and modern workshops, students gain hands-on experience, master industry-relevant skills, and operate cutting-edge tools and technologies, fully preparing them for the professional world. Minsu continues to upgrade its academic and digital infrastructure. With enhanced connectivity, modernized laboratories, and strengthened digital platforms, the university ensures accessible, future-ready, and student-centered education for every Minsuan. Minsu remains deeply rooted in the communities it serves. Through livelihood and capacity-building programs, the university uplifts families. It also honors the Mangyan heritage, promoting cultural integration and inclusive, sustainable development. From being the first state university in Mindoro to gaining national and international recognition, Minsu brings Mindoro to the global stage through partnerships, exchange programs, and cross-border research initiatives. Minsu is more than an institution. It is a home for learners and partner in nation building. Our vision is clear: to lift Minsu to greater heights, ensuring that our graduates are not only ready to serve our country, but are also prepared to thrive in the global arena. We remain steadfast in our mission. Through the Lift Minsu development goals, we prioritize leadership excellence, inclusivity, fiscal prudence, technological advancement, management of resources, innovation, network of collaborative partnerships, sustainability, and upward mobility. We are transforming our system and enhancing our standards. Our goal is to ensure that Minsu is not merely a university, but the region's university of choice. We are building a home where the truth and wisdom come to fore. This is Mindoro State University. Rooted in Mindoro, serving the Filipino people, shaping leaders for a sustainable and empowered tomorrow. At nagbabalik po ang Minsu TV Campus Connect. At bago nga po natin ipagpatuloy ang ating panayam, nais po nating batiin ng happy 2nd anniversary bilang President ang ating very own Dear University President Dr. Enya Marie D. Apostol, na nitong nakaraang July 11 nga po ay nagdiwang ng ikalawang anibersaryo ng kanyang pagiging Pangulo ng Mindoro State University. At ngayon nga pong darating na July 17, 2026 ay masasaksihan naman natin ang second State of the University Address kung saan masasaksihan
masaksihan natin yung mga significant milestones na sama-sama nating inabot nitong nakaraang taon. At ngayon nga po, kasama pa rin natin si Dr. Jerome Jeff Zamora, ang Director for Student Services and Engagement. So sir, ipagpatuloy na po natin ang ating discussion. So, isa po sa mga pinakamabigat kasi na burden actually sa ating mga estudyante yung financial difficulties. And we have to admit that. So dito po sa Minsu, paano po ba tayo nakakatulong sa ganitong aspeto ng kanilang pag-aaral? So yes, Mrs. Carr, so alam natin na isa sa mga suliranin talaga ng ating mga mag-aaral ay ang pera. So ang pangangailangan ng financial assistance upang maipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Tandaan po natin na ang universidad ay mayroong mga programa na tumutulong para sa ating mga mag-aaral o estudyante, tulad na rin ng tinatawag nating Student Assistantship Program, kung saan yung mga qualified o maaaring magtrabaho ng mga mag-aaral and qualified students ay pwedeng magbigay ng serbisyo sa iba't ibang opisina na maaari silang italaga doon sa mga opisina na yon habang sila ay nag-aaral. So bukod sa na magkaroon sila ng exposure or work experience, ay tumatanggap din sila ng financial assistance bilang suporta na rin sa kanilang educational expenses. So patuloy din yung ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang government agencies, mapa-national man or mapa-lokal, at yung mga private organizations na handang tumulong upang maibsan yung mga problema ng ating mga mag-aaral sa problemang pinansyal. Ayan, so isa na nga dun sa mga paraan natin is the Student Assistantship Program, sir. So yan, napag-usapan na rin natin yung mga ways to help our students financially. So isa rin po talaga yung pagkakaroon ng scholarship grant sa mga pangunahing serbisyo ng Minsu para sa kanila. Pero may ilan pa rin po kasing nagtatanong, hindi ba public naman ang Minsu at libre ang mag-aral? So para saan po talaga yung scholarship? So napakagandang tanong niyan, Miss Carr, kasi ito talaga yung medyo hindi alam ng karamihan. So bagamat libre kasi ang tuition sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act, marami pa rin gastusin na kumbaga na dinadanas yung ating mga mag-aaral. Tulad na lamang ng mga pang-araw-araw nilang yung transportation expenses, pagkain, yung bayad sa boarding house, kuryente, internet, so yung mga pagbili at subscribe sa mga learning materials, yung uniform nila, at yung iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. So dito na din pumapasok ang halaga ng scholarship programs ng ating universidad. Nitong mga nakaraan ay mayroon tayong iba't ibang externally funded scholarships mula sa national government agencies, gayon din naman yung tinatawag nating GOCCs, LGUs, yung tinatawag nating municipal and provincial at NGOs. So ilan sa mga bahagi or example nito, yung DA-GIA-HEF, yung sa DOST, SEI Scholarship, CHED Scholarship Programs, yung CHED-TDP, the TES or the Tertiary Education Subsidy, meron din si DAR na scholarship, at yung sa OWA, gayon din naman yung tinatawag nating NCIP Educational Assistance, Provincial Municipal Educational Assistance Programs, at yung Malampaya Foundation, Gokong Way Brothers Foundation, Land Bank Scholar Program, at marami pang iba. So, mayroon din tayong tinatawag na internally funded scholarship programs gaya ng Minsu Scholarship at University Scholarship and Financial Assistantship Program. May tinatawag din tayong Student Assistantship Program na nabanggit ko kanina, at kung mahilig yung ating mga mag-aaral sa mga artistic performances, meron tayong tinatawag na Performing Arts Scholarship. Ang mga scholarship na nabanggit ay maaaring magbigay ng allowance, educational assistance, book allowance, o iba pang benepisyo, depende sa scholarship provider. So kaya tinihikayat natin yung ating mga estudyante na regular na mag-monitor ng announcements mula sa Office of Admission and Scholarship Services. Ayan, maraming salamat po Sir Jerome, and tama ka naman talaga na kahit na sabihin natin na libre na ang tuition, isa pa rin talagang hamon para sa marami sa ating mga kababayan yung
pag-aaral, pagpapatuloy ng pag-aaral kasi totoo naman yung sinabi mo na hindi lamang tuition ang ginagastos kapag ka ikaw ay pumapasok sa kolehiyo. And kagaya ng sinabi mo, sir, meron nga tayong mga internally funded scholarships na mula mismo sa Mindoro State University at gayon din, meron tayong mga externally funded scholarship kasama yung ating mga iba't ibang partners from NGAs, GOCCs, LGUs, and NGOs na talaga namang nakakatulong para sa ating mga estudyante na makapagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. So Sir Jerome, isa na rin dun sa mga pinapangarap ng ating mga Minsuans yung maging academic scholar, di ba? So madalas nating naririnig yung mga president's lister, dean's lister, pero meron talaga sir mga estudyanteng nagtatanong, curious, ano ba yung pagkakaiba nung dalawang yon at paano ba sila magiging qualified? So pwede nyo bang ipaliwanag yun, sir? So actually, Miss Icar, isa sa mga paraan kasi ng ating universidad upang kilalanin at hikayatin yung academic excellence ay sa pamamagitan ng iba't ibang academic scholarship program and recognition program. So yung may tinatawag tayong President's Lister, so ito yung ginagawad sa mga estudyanteng nakapagtala ng natatanging academic performance at nakamit nila ang itinakdang General Weighted Average or GWA na alinsunod sa mga patakaran ng universidad. Ito ang pinakamataas na academic distinction na maaaring matanggap ng isang estudyante sa loob ng isang semestre. Samantala yung tinatawag nating Dean's Lister naman ay pagkilala sa mga estudyante nagpamalas ng mataas na antas ng kahusayan sa kanilang pag-aaral. So maaaring yung G1 nila ay, kung hindi ako nagkakamali so from 1.201 to 1.75. So ito yung nakasunod sa itinakdang academic requirements ng kanilang kolehiyo. So bukod dito, bukod sa pagkilala, ay may mga kwalipikadong academic scholars tayo na maaaring makatanggap ng benepisyo batay sa umiiral na University Scholarship and Financial Services or Assistantship Program at sa mga polisiya na rin ng MINSU. So para sa mga kumpletong qualifications na ito at requirements and retention policies ng President's Lister at Dean's Lister, hinihikayat natin yung ating mga mag-aaral na huwag silang mahihiyang magtanong sa mga respective offices at sumangguni sa student handbook natin. Actually, yung student handbook natin, meron niyang digital copy na kaya nila at madali nilang ma-access at ma-download. So, gayon din naman ay ang patuloy na pagtatanong sa Office of Admission and Scholarship Services. Ayan. So yan nga, kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ni Sir Jerome, palagi tayong nakabase sa Minsu Student Handbook na pwede po nating ma-access via our official website www.minsu.edu.ph. So pwede nyo pong bisitahin ang aming official site para po makita ninyo kung ano yung mga specifics ng mga qualifications para sa President's Lister at saka Dean's Lister. So sir, bukod po sa financial burden na kinakaharap ng ating mga estudyante, highly discussed din po talaga yung tungkol sa mental health. So, sa Minsu naman po, and I know sa Minsu, we commit to be a safe space for all. Pero para dun sa mga estudyante, sir, na may mga pinagdadaanan, may mga problema sa buhay na nagdudulot sa kanila ng anxiety o kaya naman ay depression, sa Minsu ba, paano natin sila natutulungan? So, napakahalaga talaga niyan, Miss Icar, So, nasuriin natin at tulungan natin yung ating mga estudyante na nakakaranas ng mga mental health issues, At gayon din naman sa ating universidad kasi ay gusto kong ipaalala sa inyo, ipabatid na meron tayong sapat na opisina sa pangunguna ng ating guidance office na nagbibigay ng counseling services, may psychological support and consultation, at iba't ibang uri pa ng intervention na activities and programs na natatangi para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng gabay. So regular din nating tayo nagsasagawa ng mental health awareness symposium or activities. Meron din tayong mga wellness seminar and stress management programs. At iba't ibang uri pa ng learning sessions upang matulungan yung ating mga estudyante. Lalo't higit, ito ay prevailing issue, hindi lamang sa isang paaralan, kundi halos lahat ng mga mag-aaral yata o lahat ng universidad ay nakakaranas ng ganitong mga sitwasyon. So nais naming ipaalam na ang Minsu or ang lahat ng Minsuans ay gusto naming iparating sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Laging may handang makinig at umalalay
sa inyo. Kaya't yun po, kung mayroon kayong nararanasan, may nararamdaman, lalo't higit, alam ninyo na ito may kinalaman sa mental health, maaring magtungo sa ating Guidance and Counseling Office. Ayan, maraming salamat po Sir Jerome sa pagpapaliwanag sa amin at sa ating mga manonood ng mga services na meron at pwedeng ma-avail yung ating mga estudyante sa Mindoro State University. At sa atin nga pong pagbabalik, marami pa po tayong mga serbisyong madidiscuss para sa ating mga minsuwans na pwede nyong i-avail and enjoy. Kaya dyan lamang po kayo at magbabalik kami. This is Minsu, where learning inspires growth, where innovation meets purpose, and communities thrive together. A place where talents shine, and the future becomes possible. Local roots, global reach. We are Minsu, lifting minds, shaping futures. Be part of our journey. At nagbabalik po ang Minsu TV Campus Connect. Thank you again sa ating mga viewers na talaga namang kasama pa rin natin hanggang ngayon. And of course, hindi matatapos ang episode na to na hindi natin sila binabate. So sir, medyo bati portion muna tayo today sa part na to. So kasama po natin sa live si Ma'am Miel Fortu Ramirez, si Ma'am Chris Joy, nanonood din po si Ma'am Shelita Catarohan ng Calapan City Campus, saka si Sir Mark Jonas Alarin. Kasama din po natin si Almon Sarmiento. Sabi niya, pagbati mula sa University Student Government Bongabong. So maraming salamat po sa USD ng Bongabong Campus. And kasama din po natin si Ana Grace Binay Tolentino. Pinapabati kanya, sir. Good day po. Go, Sir Jerome. Kasama din po natin si Sir Romel Baticos. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa Minsu TV Campus Connect. And aside from that, malugod din po namin kayong inaanyayahan once again sa Grand Alumni Homecoming na para sa lahat ng Victoria Campus alumni sa darating na August 22. Kaya sa mga alumni po natin dyan na nanggaling sa Minsu Victoria Campus at sa mga gustong umorder ng event shirts, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating Director for Alumni Affairs, si Mr. John Bert Kauli. At sa August 26 naman ay ang 75th founding anniversary celebration ng Minsu Victoria Campus. So ngayon, kasama pa rin natin si Sir Jerome, ang ating Director for Student Support and Engagement, and also the current OIC to the Office of Admissions and Scholarship Services. So ituloy na po natin, sir, yung ating kwentuhan. So dahil, of course, ang goal naman ng ating mga estudyante dito sa Minsu, ultimately, ay matuto. So ano-ano po ba yung mga services naman in this aspect na pwedeng ma-enjoy ng ating mga Minsuans para matulungan sila sa kanilang pag-aaral? So napakarami nating mga facilities and at the same time mga services para sa mga mag-aaral, ano. Isa na rito yung University Library Services. So sa bawat campus ay meron tayo nito, may kanya-kanyang library na maaaring puntahan ng ating mga mag-aaral. Upang makatulong sa kanilang pag-aaral. Mayroon tayong updated collections ng books, journals, thesis, online databases, at iba't iba pang learning resources na maaaring makatulong sa mga researches ng ating mga mag-aaral. So, may tinatawag din tayong reading spaces o digital resources na tumutulong upang mas maging magaan yung pag-aaral at pag-research. Kaya hindi naman maging epektibo talaga yung kanilang itinutuon or binubuhos na panahon sa pag-aaral. Ayan, maraming salamat Sir Jerome. At talaga namang hindi nagpapahuli at hindi nagkukulang ang Minsu pagdating sa mga pangangailangang pang-akademiko ng ating mga estudyante. Pero syempre, hindi lang naman
academic improvement. Kagaya nga ng sabi ko kanina, holistic development yung goal natin para sa ating mga mensuals. So sir, ano naman po yung mga support services natin para dito? So, yun nga, ano, sa ating universidad, hindi tayo naniniwala na dapat sa loob lang ng classroom yung talagang pag-aaral ng mga bata, yung exposure nila. Kundi naniniwala tayo para dun sa tinatawag nating holistic student development. So marami tayong mga accredited student organizations kung saan maaring malinang ang leadership communication or leadership skills, communication skills, teamwork, at volunteerism ng ating mga mag-aaral. Mayroon din tayong iba't ibang mga trainings and workshop na maaring lahukan ng ating mga estudyante. Meron din tayong mga camps, meron din tayong capacity building activities at programa tulad ng dun sa bawat departamento, dun sa tinatawag nating courses, sa education, hospitality, management, fisheries, criminology, engineering, technology, sciences, at marami pang iba. Tandaan natin na ang layunin natin ay upang ihanda ang ating mga mag-aaral na hindi lamang maging mahusay pagdating sa kanilang mga piniling kurso, kundi maging industry ready. Matuto silang magkaroon ng kasan or kalinangan tungo sa pagkakaroon ng maayos na trabaho, at maging responsableng mamamayan in general. Ayan, salamat po Sir Jerome. So bukod po dun sa mga services na na-discuss na natin at nabanggit na ninyo, meron pa po ba tayong ibang offerings dito sa Minso na pwedeng magamit at makatulong sa ating mga estudyante during their stay here at Minso? Oo naman, Miss Icar, napakarami actually, Isa na rito yung medical and dental services, kung saan pag mayroong mga karamdaman o may mga physical na karamdaman yung ating mga mag-aaral, pwede silang dumirekta sa ating clinic. Meron din tayong sports development programs, kung mahilig kayo sa sports, mga atleta kayo nung mas bata pa kayo, so maaaring ma-develop pa yan dito sa loob ng universidad. May tinatawag tayong culture and arts programs, mga mahilig dyan sa arts, sa iba't ibang uri ng yung mga sayaw, Meron tayong tinatawag na student publications para sa ating mga student journalists. May career and placement services din, may alumni relations, and ito hindi mawawala, yung disability support services natin para sa ating mga mag-aaral, para ma-promote natin lalo yung inclusivity. Meron din tayong tinatawag na community extension and volunteer opportunities. So napakaraming mga pwedeng lahukan at pwedeng samahan na mabubuti yan ang ating mga mag-aaral. At patuloy nating pinapalawak itong mga bagay na to, ating mga serbisyo at mga programa upang mas matulungan ang iba't ibang pangailangan ng ating mga estudyante. Ayan. So, thank you so much, Sir Jerome. Napaka-elaborate ng inyong pagpapaliwanag tungkol sa mga student services na pwedeng ma-avail ang ating mga estudyante dito sa Mindoro State University. And bago nga po tayo magtapos, meron po ba kayong mensahe na nais iwan para sa ating mga incoming at maging dun sa mga nagbabalik na minsuwans natin na patuloy na naghahanda ngayong pasukan? So, ayan, pagbati sa mga magiging bagong kapamilya namin dito, yung mga bagong magiging minsuan, yung ating mga incoming freshmen at returning students. Binabati ko kayo ng maligayang pagbabalik sa ating sintang paaralan, ang Mindoro State University. Naway maging bukas kayo sa mga bagong kaalaman, karanasan at oportunidad na naghihintay sa inyo dito sa ating paaralan. Huwag matakot na humingi ng tulong sapagkat narito ang buong komunidad, ang pamilyang Minsu upang samahan kayo sa inyong paglalakbay. Sulitin ninyo ang bawat pagkakataong matuto, makilahok at maging bahagi ng mga programa ng universidad. So patuloy nating isabuhay ang pagiging mahusay, mabuti at matino. At sama-sama nating isulong ang ating adhikaing Lift Minsu. So paalala, tumatanggap pa rin po tayo at patuloy pa rin ang ongoing pa rin yung ating enrollment at gayun din naman, yung klase natin po ay formal na magsisimula sa July 27, Ito'y susundan din ng mga programa tulad ng mga general orientation at yung mga orientation per colleges natin.
Ayan, maraming salamat po. And to our viewers, once again, this has been Dr. Jerome Jeff Zamora, ang ating Director for Student Support and Engagement and OIC to the Office of Admission and Scholarship. So maraming salamat po sa pag-share ninyo ng inyong mga mahahalagang impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng tulong na pwede nating ipaabot sa ating mga estudyante para matulungan sila sa kanilang pag-aaral. So sa ating mga mensuans na nanonood ngayon, tandaan nyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong college journey. Nandito ang ating universidad, ang Mindoro State University, hindi lamang para magbigay ng dekalidad na edukasyon, kundi pati ng suporta at mga oportunidad upang kayo ay magtagumpay. At yun nga po, kagaya ng sinabi ni Sir Jerome, para sa ating mga incoming freshmen, welcome. At para sa ating mga continuing students, welcome back sa Mindoro State University. At dyan po, nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod. Ako po si Icar Jose and this is Minso TV Campus Connect. Magandang araw, Minsuans! Raise your voice throughout the land. We have been soon forever. Bring the truth and wisdom forth. Our unyielding spirit soar. A humble few to till the land. Wishing all the world could share. It's our goal to shape and teach, every willing arms to reach. We have planted all the seeds, and the yield are all our dreams. Reaching with our might, even through the night, we have been to in our hearts. Let us sing our blessed hymn, making Minsu our true home. Throughout the world, our feet would tread, but our hearts would say instead, we have planted all the seeds, and the yield are all our dreams. Reaching with our might, even through the night, we have been to in our hearts. We have planted all the seeds, and the yield are all our dreams. Reaching with our might, even through the night, we have been to in our hearts. Reaching with our might, even through the night, we have been to